Walang tatalo sa halaman na ito. Ito lang naman ang pinaka-popular na indoor plant na tinatawag sa scientific name niya na Monstera deliciosa o sa common name niya na Swiss cheese plant. Sa Tagalog word, tinatawag ito na lukmoy-lukmoy o tampin banan dahil sa mga dahon na mga butas-butas nito. Sa sobrang ganda pagmasdan ng halaman na ito, noong kasagsagan ng pandemic noong 2021 ay pinaguguluhan ng halaman na ito. Yung iba nga, bumibili ng mga tibatib o native dito sa Pilipinas. Akala nila Monstera deliciosa. Yung pala ay yung nakukuha nila yung Epeprinum pinnatum. Ang mga Epeprinum pinnatum ay native dito sa Pilipinas. Pero itong Monstera deliciosa ay native sa South Mexico o sa Panama. Kapag umabot ito ng 10 taon, ay bumubunga ang mga halaman ng mga Monstera deliciosa. At hindi nila alam na ang bunga nito ay nakakain. Mga ka-jungle, pansinin nyo ang kanyang mga dahon nito habang nagiging matured ang halaman na ito. Dumadami ang kanyang fenestration o mga butas-butas. May dahilan ito kung bakit nagiging ganyan ang kanilang mga dahon para kapag may bagyo, hindi nasisira para labas-pasok lang ang hangin. Pag-usapan naman natin ang care tips sa pag-aalaga ng ating mga Monstera deliciosa. Kung meron kayong mga Monstera deliciosa, mas maganda kung nasa indoor lang ang ating mga Monstera deliciosa since hindi sila native dito sa Pilipinas. Ang pag-aalaga dito ay todo care talaga. Pero ako naman, nandito naman sila sa outdoor at nasa gilid ng pader at nakakasilong naman sila sa mga puno kaya naman gustong-gusto nila dito. At kapag mainit naman ang panahon, kailangan natin i-spray ang mga dahon ng ating mga Monstera deliciosa o palagi silang diligan para hindi sila mamatay. Dahil mga sensitive ang ating mga Monstera deliciosa, hindi kagaya ng mga Epeprinum pinnatum. Sa pagdidilig naman ang ating mga Monstera deliciosa ay palagi natin silang i-check kung dry na ang kanilang soil. Kapag dry na, doon na kayo magdidelay. Kung gusto nyo naman maparami ang inyong mga Monstera deliciosa, ang magandang method ay water propagation. Ilagay nyo muna sa tubig at kapag mag-ugat, pwede mo nang i-transfer sa pot. Hindi man ito native sa atin, panatilihin pa rin natin mapag-grow itong ating mga Monstera deliciosa at ibang mga cultivated plants. At maparami din natin ang ating mga native plants dito sa Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kung may natutunan kayo, i-comment mo naman na yes. At kung gusto ng mga ganitong video, i-share at i-like ang video na ito. Maraming salamat and I will see you next episode because more plant, less stress.